Ayan, for today's video, so ayan, no, nag-live po tayo para talakayin naman po, no, kung totoo nga bang si Doc Willie Ong ay isang endorser, no, isa po sa endorser ng Navitas Barley. So yan po yung pag-uusapan po natin sa ating live video, no. So dito po sa ating live video, may ipapapanood ako sa inyo, no, na video na kung saan malalaman nyo, no, yung buong katotohanan kung si Doc Willie Ong po ba, no, ay isa rin po, no, sa endorser ng Navitas Barley. So pwede niyo po din itong mapanood, no, sa ating official YouTube account na My Barley Store. So pwede niyo pong i-visit, no, yung ating official YouTube account, yung My Barley Store, para at least makita niyo rin po yung regarding sa tinutukoy ko pong video, no. So jump tayo dun sa video na ipapapanood ko sa inyo. Ayan. So ito po yung video, no, sa My Barley Store na kung saan tinalakay po ni Sir Jazz yung regarding po sa safe bang inumin, no, ang warentang barley or yung Navitas Barley na in-order po nila, no, sa online. At kung isa nga rin po ba, no, si Dr. Willie Ong sa nag-endorse ng barley na ito. So panoorin natin, punta tayo sa ating video, no. Maraming gumagawa po ng scam ngayon, ginagamit mukha po. Hindi lang mukha po, mukha na celebrity, influencer, kahit sino ginagamit nila. Kaya kung may makikita po kayo, halos lahat po doon fake. Pinalilitaw po. Yan, no? So ayon po kay Dr. Willie Ong, no? So nakita nyo naman po kanina, no, yung regarding po sa Navitas Barley. So ibalik natin. Wait lang. Ayan. So ito po, no? Ito pong pinakita po dito sa video. So yan po yung ginagamit po nila yung mukha po ni Doc Willie Ong at saka si Ma'am Liza, no? So dito po sa ating live video na to, makikita po natin, no, yung regarding po sa discussion ng kung fake nga po ba, no, itong Navitas Barley o yung warentang barley. So dito po natalakay po ni Doc Willie Ong na marami nga daw po, no, na marami nga daw po dun sa mga gumagamit, no, sa pangalan po niya, katulad po nitong Navitas Barley, no. So hindi po nila pinapaalam yung paggamit po sa muka, mga pictures po ni Doc Willie Ong, no. So kung makikita po natin sa social media, kalat na kalat, no, yung mukha po ni Doc Willie Ong pati si Ma'am Liza. So hindi lang po sila, nabanggit din po ni Doc Willie Ong na gumagamit po sila ng mga endorsers, mga influencers. So yan po, no, yung mga ginagamit po nila para makabenta lang po ng product nila. Makaengganyo, no, na sa mga binebenta po nilang product. So inform ko lang po kayo, no, na si Doc Willie Ong ang pinaka ini-endorse po niya is yung Birds 3 Advance. So yun lang po, no. So nandun din po sa isang page po niya, no, na yun lang po yung ini-endorse po niya. So wala na pong ibang product ang na ini-endorse si Dr. Willie Ong. Kaya sa mga makakapanood po dito, no, sa ating live video, so pwede nyo pong i-share, lalo na po sa mga kamag-anak nyo, no, lalo na po yung mga may edad na, kasi ang alam po nila, no, si Doc Willie Ong ang mismong nag-endorse po ng Navitas Barley. So fake product po ito, no, fake na endorsement. Ayan, no. So panoorin din natin, tuloy natin yung discussion. Influencer, kahit sino ginagamit nila. Kaya kung may makikita po kayo, halos lahat po doon fake. Pinalilitaw po nitong mga hinayupak na ito na kaya po gumaling ang aking anak na si Zoe at pati na rin po yung anak ko po si Helga, uminom daw nitong ano ba itong barley grass, binanggit na pa rin Navitas ba dyan? Hindi ko po alam kung anong epekto sa buhay ninyo nung produkto kung gagamit kayo niyan, ha? Pero ang nasisiguro ko po, hindi po ako endorser niyan. Alam niyo yung pag-uusapan natin ngayon dito sa video, paaning sana to sa nakaline up sa aming content na ipapublish naming video dito sa channel. Pero dahil sa dami ng mga na-encounter po naming questions sa comment section ng mga Facebook post po namin and dito sa YouTube, so makikita niyo po yung mga content namin dito, hundreds of comments na po dito sa YouTube pa lang per video, yung na-encounter po namin comments sa nagtatanong kung safe po bang inumin itong produkto na pag-uusapan natin. Bago po natin simulan, pakita ko po sa inyo yung ilan sa mga natanggap po naming questions sa comment sections. Almost 1,000 po ito, pero ilan na po ipinili natin dito na sa ganun mas malinawan po tayo maigi kung safe ba talagang inumin itong product na to. Simulan po natin dito.
Napakasulit ng Jollibee app. Get the best prices online, exclusive deals, and free delivery. Download now! So ito po yung mga product na na-receive ng mga subscribers and followers natin sa YouTube and Facebook, na kung saan order po sila sa Facebook ads ng Navitas, na kung saan naniwala sila dahil madami po mga endorsers. Andyan sila Doc Willie O, sila Anthony Taberna, at madayo pong sikat na mga personalidad, kaya napaniwala po sila. Pero nagulat sila nung dumating yung order nila yung ibang brand. Tapos hindi siya barley grass, kundi ang natanggap po nila ay barley seedling powder. So ito po yung ilan sa mga na-capture nating comments, na kung saan tulad nyo na nabanggit ko sa inyo kanina, sobrang dami po namin natanggap na comments dito. And dito sa YouTube, marami naggarant na kailan daw lalabas yung content natin para pag-usapan itong one rentang barley. So ito na po ngayon, isa-isay po natin yung ilan sa mga na-capture namin comments dito. So sabi po ng isa sa follower po natin, yes, sa akin din ito yung dumating one rentang. Is it safe? Sabi dito, yaps, na fake din ako, one rentang din dumating sa akin. Ako sir, may dumating din sa order ko, one rentang barley seedling powder, solid drink. Safe pang gamitin to sir. Barley grass powder order ko, one rentang delivered sa akin. Na fake ba ako? Sa website ni Dr. Ong ako nag-order. Yan, no? So kung mapapansin po natin yung discussion po ni Sir Jazz. So si Sir Jazz po pala, no? Sila po yung branch operator po natin dito sa Santay Barley Tuguegarao branch. So kung napapansin po natin, no, yung mga nagko-comment sa YouTube po natin, sa kahit sa mga Facebook account po namin, no. So nagtatanong po sila regarding po diyan sa one rentang barley na po yan, no. So ang order po nila dun sa kanilang page is Navitas Barley, pero ang dumadating po sa kanila is one rentang barley. So maging aware po tayo, no, kasi ang dami na po nilang ginagawang pangalan. Yung last po na ginawa nilang pangalan is yung Naveta Barley naman po, no. So tatlo po yan. Navitas Barley, Naveta Barley, at saka one rentang barley. So isang tao lang din po, no, yung nagpapakalat ng fake products na po yan, no. So katulad po nung nabanggit dito, no, sa isang comment, barley grass powder ang order ko, one rentang deliver. So sa website daw po ni Dr. Willie Ong. So ito po yung mga ginagawa po nilang fake website, no, na kung saan ginagamit po nila yung identity ng mga sikat na personality. So gumagawa po sila ng page ng sikat na mga personality para makabenta po at makaengganyo po ng mga customer po nila. So tutuloy natin yung video. Ayan. Sabi din po ng isa, me too, now lang dumating, Navitas order ko, one rentang ang dumating. Hindi ko na po isa-isahin to comment na to, no? Dahil almost pare-pareho po yung mga natanggap po naming comments dito, na kung saan Navitas ang in-order nila, pero one rentang barley seedling powder solid drink ang dumating sa kanila. Ang tanong lang nila dito, safe po bang inumin itong one rentang, dahil sa ito pong product ang na-receive nila at itong brand, medyo kaduda-duda daw yung packaging, pero Navitas barley naman ang in-order nila. So dito po sagutin natin ng direct. Kung ang in-order mo ay isang brand at ibang brand po ang dumating sa'yo, doon pa lang po nakakaduda na talaga yun. Yung tanong na lang sa sarili natin, iinumin ko ba talaga itong product na to? Dito pa lang po, nandito na yung sagot sa tanong natin kung inumin ba talaga natin ito o hindi. Halimbawa na lang po, umorder tayo ng ibang brand ng sapatos, pero ibang brand ng tsinelas at low quality ang natanggap natin. Ang tanong, gagamitin po ba natin yon? Lalo pa po ito, pinapasok po natin sa loob ng katawan natin to. Hindi natin alam kung natural ba to, kung organic ba tong product na to, na safe na i-consume natin. So papakita po ko sa inyong video ni Doc Willie Ong na siya po mismo ay nagbibigay ng warning sa dami ng mga produkto na nagalabasan po ngayon na ginagamit yung mukha nila at mga ilang personalidad. So panoorin po natin tong video. Bust odor. Smell irresistible. The new Axe Effect. Yan. Magandang araw po, Doc Willie to, sa mga mahal kong followers. Meron na akong important message. Paulit-ulit ko po ito sinasabi sa inyo since 5 years ago. Mag-iingat tayo sa mga fake ads, mga scam na Facebook page. Huwag tayo magpapaloko. Ang tunay kong Facebook page, makikita niyo naman ang pangalan, Doc Willie Ong. Hanapin niyo yung may verified check, yung may blue verified check. Tapos, pag hindi kayo sure, i-click nyo, tingnan nyo gano'ng karami followers. Itong Doc Willie Ong page ko po, meron tayong 17 million followers. Maraming gumagawa po ng scam ngayon, ginagamit mukha po. Hindi lang mukha ko, mukha na celebrity, influencer, kahit sino ginagamit nila. Kaya kung may makikita po kayo
halos lahat po doon fake. Isa lang ang tunay na ini-endorse namin. Ito yung Birch Tree Advance. Ito charity advocacy namin to para sa senior. Wala po ako tinatanggap dito sa Birch Tree Advance. Tulong lang to sa mahihirap, namimigay po kami. I-add ko na rin, for 20 years, charity na po kami ni Doc Lisa. Wala ako sinisingil na professional fee. Wala ako tinatanggap sa drug company. Kahit saan kumpanya, wala po ako tinatanggap. Tulong lang po to. Kaya nagtataka nga ako, may mga balita ngayon naglalabasan dyan sa mga fake. Wala po, hindi po sa akin yon. So para mas sure nyo kung tunay o hindi, dapat tignan nyo kung may blue check. O, kung wala silang blue check o baka nadayo nila yung blue check, i-click nyo ilan ang followers. Usually, konti lang followers yan. So, huwag tayo magpapaloko, pampaputi, pampaganda, diabetes, prostate, hindi po tunay. O hindi po sa akin yun. Mas maniwala kayo dito sa video. Yun lang po. So, sana... Yan na. So, sabi nga po ni Doc Willie Ong, no? So, hindi po sa kanya. So, nanggaling na po mismo kay Doc Willie Ong na ang ini-endorse niya lang po na product is yung Birch Tree Advance. So, hindi po totoo, no, na nag-endorse si Doc Willie Ong ng Navitas Barley. So, ginagamit lang po sila, katulad din po ng mga ibang sikat na endorser, mga influencers, no. Katulad din po nung pinapanood ko sa inyo nung kaninang umaga, no, yung kay Sir Anthony Taberna, yung ginamit po yung photos ng anak niya. So, yan po, no, yan po yung isa po, no, sa kinakailangan po na maging aware po tayo. So, banggit nga po ni Doc Willie Ong, kailangan po, no, tignan po natin yung page niya na yung may verified, yung kulay blue yung check, no? So, kailangan po, no, maging mapagmag-chat tayo. Gumawa po tayo ng mga research bago tayo bumili ng product para hindi po tayo matulad dun sa mga unang nakabili po ng product na sayang yung pera, no? Na invest na pambili na po sana ng 1 kilong bigas or pang-ulam, no? At sa kagustuhang gumaling sa karamdaman, sa kagustuhang pumayat, no? Kasi yan po yung ini-endorse nila, no? Sa kagustuhang gumaling sa karamdaman, pumayat or maging healthy yung lifestyle, no? Nakakabili po sila ng mga fake products. So yan po yung isa po, no? Sa ginagawan din po natin ng paraan. Kaya kung mapapansin nyo, patuloy din po tayo, no, sa pagbibigay ng awareness, pagla-live, dahil hindi naman po sa makapagbigay ng ng awareness, kundi para maiiwas na rin po kayo, no, sa mga kumakalat na fake products online. So ito po yung isa, no, yung kay Doc Willie Ong, yung Navitas Barley. So ang dami na po, no, halos milyon na rin po yung kinita ng company ito, no. At ang pinakamalungkot, no, marami na rin pong tao, marami na rin po tayong kababayan, no, na kung saan nakakabili po nitong fake products na to. So, kailangan po nating agapan, share po na natin ng i-share, no, yung mga ganitong videos para makapagbigay din po ng awareness, no, lalo na po dun sa mga kapos na gusto pong gumaling, no, at gusto po nilang gumaling sa kanilang karamdaman na ang nakikita lang po nilang paraan, no, or alternative, no, na gusto nilang nais nilang makuha agad, no, yung ganitong mga produkto na nakakatulong po sa pag-maintain po ng healthy lifestyle. So, kailangan po natin na panatilihin, no, yung security na yung quality ng product na binibili po natin at gumawa po muna tayo ng research bago po tayo bibili, no? Yan, so tuloy natin yung video. Po, mag-ingat tayo. Hindi ko alam ba't nila ginagawa to. Hindi lang sa akin, sa ibang doktor, sa ibang celebrity. Ingat po tayo palagi. That's it. Yan, no, kung nabanggit po ni Doc Willie Ong na kung saan hindi lang po sa kanila, hindi lang po kay Doc Willie Ong, hindi lang po sa anak ni Sir Anthony Taberna. So ang dami pong mga personality, ang dami pong mga influencer na na-involve po dito regarding po dito sa endorsement, no, ng Navitas Barley. So ito po yung ginagawa nilang marketing strategy po nila na kung saan kahit ang dami na po nilang tinatapakan, no, na tao, ang dami na po nilang nai-scam na tao, tuloy-tuloy lang po sila. So kailangan po natin na agapan po ito. So hangga't maaari, no, wag na wag po tayong bumili ng Navitas Barley at Navitas Barley, one rentang barley, no, at saka yung Navita Barley. Napanood nyo naman po yung mga previous na live po namin. So nandito po kami mga CRMs, no, ng Santi Barley to provide, no, nag-provide na po kami ng mga videos sa inyo
para basis po ninyo, no, sa pag-order po ng product, lalo na po yung mga product po na ini-intake po natin, no. So nandyan po yung FDA search po natin, no, na kung saan pwede nyo pong tignan, i-verify nyo po dun sa FDA kung approve nga po ba ng FDA yung product. So katulad po nitong Navitas, hindi po siya approved ng FDA. So kailangan po natin gumawa muna tayo ng research bago po tayo mag-order, no, sa online ordering. So kung hangga't maaari, no, kung sakaling mag-order po kayo online, kunin nyo po yung messenger account nung pag-orderan nyo. Then video call, no? Video call. Tignan nyo po kung may physical store. Kung wala po silang physical store, no? Magpa-send po kayo ng proof na legit po silang distributor. So katulad po sa amin, no, sa Santay. So kailangan nyo pong hingan ng virtual ID. Number 1, no, virtual ID. Kung sino po yung nakapangalan dun sa kung sino po yung nakakausap nyo, dapat siya po yung nakapangalan sa virtual ID. Ayan, no. Then pwede nyo po akong i-message, no? For example, gusto nyo pong ipa-verify. So, yan, pwede nyo po akong message para at least ma-verify po natin. Then, tutulungan ko po kayo mag-verify, no? Kung legit po bang distributor yung nakakausap po ninyo. Then, dito po, no? Kapag gusto nyo naman pong makita, kung for example, hindi po siya Santay Barley ang gusto nyo pong orderin, no? Ibang product. So, ang gagawin nyo lang po, no? Kung gusto nyo pong makita na safe po itong inumin, so punta kayo sa FDA registration, search nyo po sa Google, FDA verification pala, no? So, i-verify nyo po dun. So, i-select nyo po yung category ng product na bibili nyo. Then, ilagay nyo po yung company name, no, ng product. Para at least makasecure po kayo na legit pong product, no, yung mabibili po natin. So, tuloy natin yung discussion. Ito po yung video ni Doc Willie Ong na kung saan nagbibigay siya ng warning na pag nakita po kayo ng kahit na anong ads na may mukha niya at mukha ng ibang celebrities po and kilalang personalities dito sa Pilipinas, magduda na po kaagad kayo dahil hindi po talaga sila yun. Ngayon, para malaman nyo po kung legit pa talaga yung page nila, tingnan nyo po yung blue badge doon sa mga Facebook page. And tingnan nyo po yung followers. Yung followers po nadaya din po yan. Nakalagay doon 17 million followers, 3 million followers, 2 million followers. Pero tinype lang po yun. Yung makikita nyo po yung followers talaga doon sa digit na number ng followers na naka-indicate sa page po nila. Ngayon, ito in order ng madami sa... Yan, no? So, na-discuss din po ni Sir Jazz yung regarding po dun sa pag-verify ng page, no? So, kailangan daw po yung may blue badge, yung kulay blue, no? Dun sa page po nung, for example, kay Doc Willie Ong, so kailangan po natin na tignan natin yung verification, no? Na may blue badge, then yung followers dun sa side. So, kailangan mag-base po kayo dun para wag po kayong ma-scam, no? So, ayan, tuloy natin. Mga na-scam ng brand na to. Navitas po ang in-order nila, nakalagay naman FDA approved. Pero hindi po ito official logo ng FDA. Ito pong logo na to, na-download to sa... Yan, no? So, dito po, sa logo po ng FDA, no? Ayan po, sabi nga po ni Sir Just, hindi po siya logo po ng FDA yan. So, nada-download daw po yan at pwede po na lang i-printa, no? I-print dun sa box po nila. Ayan. So, tuloy natin. Stock images sa Google. So, search nyo lang po FDA logo o FDA approved logo, makikita nyo po to. Pero hindi po ito ang official logo ng FDA. Ito pong brand ang in-order nila, pero ibang brand po ang dumating sa kanila. Itong One Rentang. Itong One Rentang po na to, dalawa to. May natanggap po kami mga images na pinapadala sa amin sa comments na kung saan ang na-receive po nila ay yung barley seedling powder naman. Ito naman po, barley grass green juice powder solid drink. Dito pala po, medyo magtaka na po kayo. Magkaiba po yung pangalan ng kumpanya at magkaiba po yung ingredients na naka-indicate sa brand. Ganito, para malaman po natin kung legit talaga to, napaka-importante po na makita po natin yung official website ng mga kumpanya na to. Unang-una, dahil sa kailan na yung brand at ang daming taong bumili sa kanila, dapat po makapag-produce sila ng official website nila. Sa official website po nila, dapat naka-indicate doon yung information ng kumpanya. Dapat po transparent yung company. Makikita po natin doon sino yung kumpanya na nag-distribute ng product po na to, kailan sila na-establish, para makita po natin kung stable po itong kumpanya na to at may kakayanan talaga sila makapag-produce ng high-quality products na i-take po ng madaming tao. Pangalawa po, saang country po nagmula itong product na to at saang farm itinanim yung ingredients na ginamit sa produkto na binibenta nila sa madaming tao.
Importante po na malaman natin yung mga yan dahil sa farm po na to, may kita natin dito, pwede nating ma-search kung ito pong farm na to ay certified po talaga ito o aprobado ba ito na makapag-produce po ng mga product na i-take ng madaming tao. Malaman din po natin dito kung quality ba talaga yung produkto na to at safe ba na inumin po natin itong mga to. So doon pa lang po nasagot na kaagad natin yung tanong, safe ba inumin ito o hindi? So kung hindi po transparent yung company, medyo magduda na po talaga tayo doon. Saan country nang galing? Itong product na to may nakalagay na sa Japan daw nang galing. Pero doon sa packaging niya nakalagay naman China. Hindi naka-indicate doon kung saan farm para makita po natin kung quality talaga itong product na to. And syempre, napaka-importante po ng quality and safety. So importante po na transparent yung kumpanya pagdating sa mga nabanggit ko na to. Yung mga certifications nila at dito pa lang po sa FDA logo na to na kung saan dinownload lang nila. Doon pa lang po kaduda-duda na po kaagad yan. So kung titake nyo po ito, nasa inyo na po kung willing po kayo mag-take ng risk. Pero kung ako po tatanungin kung itong produkto na to, legit daw at ito fake, tapos umorder ka sa kanila na to at ito ang nakarating sa'yo, panloloko na po kaagad yun. Kung mali ang simula, hanggang dulo po yan, mali yan. Kung niloko ka sa simula, ibang produkto in-order mo, ibang produkto ang dumating sa'yo, doon pa lang po, solid na delikado talaga yan. Isa pa, napaka-importante din po na naka-indicate sa box yung manufacturer. So kung doon sa bansa na to, doon ang manufacturer yan, pagdating po dito sa Pilipinas, dapat po naka-indicate din sa box kung sino din ang manufacturer dito. Sa ganun po, malaman po talaga natin na safe ba itong produkto na to. Para po malaman natin na itong manufacturer po na to ay sumusunod sa Good Manufacturing Practices na tawag na GMP. Napaka-importante din po na malaman natin kung sino yung supplier dito sa Pilipinas. Nang sa ganun po, pag may nangyari sa inyo sa pag-take mo ito, alam po natin kung sino yung babalikan natin. So halimbawa, nag-take kayo nitong product na to. Itong One Rentang na to or itong Navitas na to. At huwag naman po sana, pero what if may mangyari po? Sino yung babalikan natin? Sino yung pwede nating habulin dito? Kung yung pagbalik pala po ng product na in-order natin, hindi naman ito yung produkto na dumating sa atin, yung medyo sakit na sa ulo, paano pa pag may nangyari doon sa nag-take nito? Sino yung habulin ng kumpanya na nag-supply nito? Isa pa po, kaya napaka-importante po ng official website para malaman po natin kung saan yung warehouse ng supplier na nag-supply ng product na to dito sa Pilipinas. Importante po na malaman din po natin to. Sino nag-supply nito, sa ang warehouse na dinadala, yung product na yan, dapat po transparent yan lahat sa company. Para malaman po natin na itong supplier at yung warehouse ay may matibay na reputation na nag-produce po talaga sila ng quality product dito sa Pilipinas na nakakarating from warehouse nila papunta po sa kamay ng mga consumers nito. Tulad po. Yan, no? So kung mapapansin po natin dun sa discussion po ni Sir Jazz, so kailangan po, no, na meron po silang official website, no, ang Navitas. Then yun nga po, no, yung warehouse, no, at saka kung sino po yung nag-distribute po ng product po ng Navitas. So kailangan po yan para at least safe po kayo, no? Once na may, yun nga po, no, may mangyari po sa inyo, pagka tinake nyo po yung risk na inumin po yung product ng Navitas na in-order po ninyo, no? So kailangan po na, for example, may, yun nga po, yung nabanggit po ni Sir Jazz na may nangyari sa inyo, so sino po yung babalikan po ninyo? So yun po yung isang question, no? Kailangan po nating tignan din, no, na mga questions. So kailangan po natin mag-float ng question sa atin, sarili po natin, no, para at least makapag-decide po tayo kung iinumin po ba natin yung mga na-order po natin or itatapon na lang po natin, no. So malaking pera po yung nilabas po ninyo, no, sa pagbili po ng brand na ito, yung Navitas o kaya yung One Rentang, no. Pero wag niyo pong i-sacrifice, no, yung wag po kayong mag-take ng risk. Kasi hindi po natin alam or hindi po tayo secure kung safe po ba itong inumin. So tuloy natin yung video at para makuha natin, no? Kung nabanggit ko kanina, ito pong logo na to, napaka-importante po nito. Dahil yung mga kilalang brand po, yung mga aprobadong brand, hindi na po ina-allow ng FDA na i-print yung logo po nila dito. Malaman lang po natin na itong mga produkto na to ay FDA approved at certified at safe na gamitin ng mga tao sa pamamagitan po na pagbisita natin sa website mismo ng FDA. Mamaya po ipapakita ko rin po sa inyo yung website na yon. Organic certification, napaka-importante din po nito. Para malaman po natin na safe talaga itong produkto na to na i-consume natin at wala po itong pesticide or sprayed chemicals at hindi po ginamitan ng genetically modified engineering na kung saan pag-usapan po natin sa susunod na content na ipapublish natin dito po sa channel na to. Ngayon, yung mga nabanggit ko, ilan na po ito sa dapat natin i-consider para malaman po natin kung safe ba natin i-consume itong produkto na to.
Kung yung mga nabanggit ko po ay wala doon sa brand na binibili nyo, doon pa lang po magduda na po kaagad kayo. Hindi po basihan ang mura na produkto. Quality pa rin po ang pinag-usapan natin dito dahil tulad po na nabanggit ko, ito pong product na to ay iinom natin, pinapasok natin sa loob ng katawan natin at hindi po ito yung gamit lang na pag nasira, pwede nating palitan. Hindi po ito yung produkto na ginagamit natin panghaplos lang sa katawan na kung magkaroon tayo ng allergy, madali po nating maagapan. Ito po, pinapasok po natin sa loob ng katawan natin to. Iba pa rin po yung kilala, may napatunayan ng brand, tinatakilik ng madaming tao. Kung hinahabol nyo po yung mura, baka po matulad kayo sa madami na nagsisi na bumili ng brand na to na kung saan feeling po nila naloko sila at na-scam sila ng mga tao. Magkano yung presyo na binabanggit po nila? That's 1,200, yung iba 1,500 na yung bilhin nila. May iba naman po 300 lang daw yung bilhin nila. May iba na buy 3 plus 2, buy 3 plus 3 at iba pang promo. Kung safe bang inumin itong produkto na to. Ito yung in-order po nila, yung iba naman po ng mga nakaraang buwan, ang na-encounter namin comments, itong brand naman po nakarating sa kanila na Veta. At may napanood po akong video, sabi doon sa video, nagpalit na daw sila ng brand. Kapatid ko po kayo, hindi kayo maniwala dito. At totoo po, hindi po ganoon kadali lang ang magpalit ng brand name. Dumadaan po yan sa mahabang proseso bago po sila maaprobahan na magbenta ng produkto gamit po ang brand na to. Dahil tulad na nabanggit, pag may nangyari po doon sa taong gumagamit nito, sasabihin nila, hindi naman namin brand yan Itong brand naman. Pero sila din po yung nag-distribute ng brand na yun. Ngayon, from Naveta naman, kita niyo po magkaiba yung spelling, di ba? Navitas, ito naman po inakarating Naveta, N-A-V-E-T-A. Tulad na nabanggit, hindi po ganoon kadali ang magpalit ng brand name. Ito naman po ay na-receive ng iba, 1 rentang barley seedling powder. So seeds po ito, ibig sabihin, naka-indicate po dito, ay bunga na po ng damo. Hindi po ito yung barley na iniisip nyo. Yung nakikita nyo po barley na tag 300 pesos, 390 pesos, bunga po ng barley po yon. Wala pong ganong kataas na nutrients yan tulad po na nakuha natin sa young barley grass na bagong tubo at advantage po dito kung itong damo na to ay certified organic. Ibig sabihin po, mataas po ang mineral ng lupa ng pinagtaniman nito, certified organic farm po ang pinagatamnan nila ng ingredients ng produkto, yung mga butil na itinanim ay certified organic din, at yung mga nagtatanim po ay certified organic farmers din. Ibig sabihin po, doon pa lang, safe na safe kayo doon sa proseso na yun. So nasa inyo na po yun kung pipiliin nyo po talaga yung mura na kung saan ginamitan ng pesticide and other chemical fertilizers and GMO, nasa inyo na po kung mag-take kayo ng risk na i-take yung product po na yun. So hindi po ito yung paninira tulad ng iniisip ng madaming tao. Nag-educate lang po tayo nang sa ganun po ay mabigyan ng kaalaman yung madami sa atin. Especially yung mga nag-comments sa mga post po namin dito sa YouTube na feeling po nila ay na-scam sila o naloko. Lawakan po natin yung pag-iisip natin tulad na lagi ko binabanggit, hindi po ito yung siraan-siraan na tulad ng iniisip ng madami sa atin. So kung nabiktima na po kayo nito, ibang brand in order mo, ibang brand yung dumating sa'yo, sigurado po ako na makaka-relate ka sa sinasabi ko. Pero kung hindi ka pa naman nakaka-experience ito, subukan mo po. Nang sa ganun po, maunawaan mo po itong pinag-uusapan natin dito sa video na to. 1 rentang barley seedling powder, and ito naman po, yung bagong packaging na naman na ginawa nila, 1 rentang barley grass, green juice, solid drink. Yung pinakita ko sa inyo kanina, no? Yung isa sa nag-comment doon na may kasamang picture na inattach niya sa comment niya. And may bago na naman po silang packaging ngayon. Ito naman. Barley grass, green juice powder, solid drink. Green naman. Halos kinopya nila yung packaging po ng Sante Barley. So dito, purpose ito para lituin yung mga tao. At kung hindi tayo aware dito, baka may biktima po tayo tulad ng madami na nabiktima ng brand na to. Tulad po na sinabi ni Ms. Charlotte Cuneta, sabi niya, fake news. Someone on Facebook has been using me and other people in their ads. Di ko po ginagamit ang produktong ito ever. Huwag bibilihin at baka magkasakit lang po kayo. Gamit nila dito sa post na to yung page po ni Doc Willie and Liza Ong. Ito po. Hindi po ito yung sinasabi ni Doc Willie na official page po nila. Kinopya lang po itong mga page po na to para gumawa ng unethical marketing practices at i-promote itong mga product po nito. Kung matinong kumpanya ka at matibay na kumpanya ka, hindi mo gagawin yan dahil alam mo yung batas natin sa Pilipinas. Once na ginamit yung mga tao na to sa mag-promote ng product, pwede po makasuhan yung kumpanya. Ngayon, bakit malakas ang loob ng kumpanya na gumawa po nito? Ito po yung nakakalungkot na balita. Hindi po galing sa Pilipinas itong brand na to, kaya wala pong ulihin dito sa Pilipinas. At itong brand po na to ay galing sa ibang bansa at gumagamit ng marketing na tulad po nito para mag-promote ang product na nakikita nyo.
Hindi lang po sa Pilipinas, even sa other country po, pag sinearch nyo, ganoon din po ang issue ng product na to. Gumagamit din sila ng makialang personalidad sa mga country po na to para i-promote din yung product na to. So, ibig sabihin, itong brand po na to, grabe, milyon-milyon na yung kinita nila sa panluloko. So, ito po yung ilan sa mga comment pa na tanggap po namin. Naloko din po ang mama ko, sayang ang 1-3, both fake, mag-ingat po kayo sa mga iniinom nyo, baka imbis na umayos pakiramdam nyo, mas magkasakit kayo. Watch Anthony Taberna and Doc Willie legit page videos about this. Sa mga nagbebenta nito, maawa po kayo sa mga niloloko nyo. Yun nga po, nakakalungkot, may ilang Filipino na nag-promote po ng brand na to, wala silang pakialam, basta kumita sila sa pagbebenta ng produkto na to. Hindi na nila concern kung itong product ba na to ay safe ba na i-consume ng madami sa atin. Basta importante, kumita lang sila sa pag-promote ng product na to. At yung source po nila, hindi po nila basta-basta ma-disclose dahil yun nga, maraming unethical marketing practices po na ginagawa itong brand po na to. Yan. Yan, no? So, kung mapapansin po natin yung nabanggit po ni Sir Jazz, so may mga Filipino na din po, no, na involved dito sa pagbebenta po ng Navitas Barley, yung fake products na ito, no? So, kailangan po nating lawakan, no, yung research po natin bago po tayo bumili. So, nakalagay din po dun sa isang nag-comment, no, bot fake, mag-ingat po kayo sa mga iniinom po ninyo. So, baka imbes na makatulong po sa atin, no, yung iniinom po natin, so baka mas ito po yung magiging daan, no, or magiging worse po yung karamdaman po natin o yung kalagayan po natin once na in-intake po natin to. Kaya sa mga kababayan po natin, no, na nakakabili na po online, so please secure na make sure po na yung nabibili po nating product bago po tayo bumili is gawan po natin ng research bago po tayo bumili para at least makaiwas din po kayo sa mga ganitong pangloloko. So yun lang po muna, no, yung ating discussion. So ituloy muna natin yung video, no. Ganyan din po yung nabili ko. 1 rentang barley seedling powder. Solid drink. 'Di ba? Nakakadismaya, no? So kung legit po sana yung brand, sabi nung iba, sa website pa daw po mismo ng Navitas, pero yung website po na tinutukoy po nila ay blog site lang po at kahit sino po pwedeng mag-register ng domain at mag-create ng sarili nilang blog site at parabasin na kunyari official website po nila yan. Meron din po nito sa Lazada, Shopee, na pag umorder sila doon, ito po yung nakarating sa kanila. Mas okay po doon kahit paano. May chance po na makabalik yung pera nila. Pero pag sa Facebook ads ng order, wala po talaga tayong mahabulin doon. Dito po nangyayari yung literal na sinasabi na expectations versus reality. Kaya nagtataka po ang daming kilalang brand sa Pilipinas. May mga napatunayan ng brand na nag-promote ng barley, pero dahil sa mura, madami pa rin po agad sa ganitong offer. At yun nga, ang ending, naloloko po sila. Ilan lang po ito sa comment, iba-iba yung presyo, may 1.2, may 1.3, may 1.5, may 800, may 300. Ito po yung natanggap. So kung itong brand po na to, no, continuous na nagpapalit-palit ng brand, expect po na mas madaya po silang brand name na gagamitin para mag-promote ng product na to. Pag nakita po kayo sa Facebook na nagsasabi na mura, compare sa brand sa Pilipinas, kesyo ganito ang reason nila, kesyo ganyan po ang reason nila, doon pa lang po mag-doubt na po kayo doon. Ito din po yung product na yon. Binago-bago lang nila ng brand name. Ayan, ang dami yan. Check nyo dito sa YouTube channel. Tingnan nyo po yung mga videos. Ang dami po namin na-receive na comment dito patungkol po dito sa 1 rentang barley na to. Ilan po ito sa mga endorsers na ginamit nila? Yan kay Dimples Romania. Ang pinapromote ni Dimples Romania ay Barley Max ng Santi Barley at hindi po ito. Ang ginagawa nila, nag-grab sila sa IG ng mga images, tapos papalitan po nila yung hawak ng brand at ipopromote nila. Kunyari, ito yung brand na pinopromote na yon. Imagine, no, si Dr. Vicky Bello nag-promote ng Navitas tapos sinama niya pa yung anak niya. Doon pa lang po kaduda-duda na po yan. Hindi po sila mag-promote ng ganyan. Dahil taliwas po yan sa mga produkto at services na ginagawa at pinopromote po nila. Ilan din to sa mga artista na ginagamit from ABS-CBN and GMA7. May kita po natin dito. Nilagyan ng box yung kamay nila at kunyari na nag-promote po sila ng product na to. Mga vlogger, mga content creators, kaya ng personalidad, yan po, ginagamit po yan. At patuloy na nakakatanggap po sila ng mga inquiries mismo sa page po nila na nagtatanong kung safe po ba na i-take down nila, kung magkano po nila. Imagine, Anthony Taberna, no? Ito po yung blue badge na sinasabi nila, no, sa tabi po ng pangalan nila. Para malaman nyo po na legit yung page na pag-ibilahan nyo, tingnan nyo po yung Facebook blue badge na yan. Doon po makasigurado po kayo ng page nila. Pero yun nga, nakakatuwa, tulad ng nabagit nyo kanina, imagine Anthony Taberna tatanungin how much yung Navitas. Safe po bang inumin yung Navitas? Bakit 1 rentang barley na receive ko Navitas na ba in-order ko sa iyo? Wala pong oras si Anthony Taberna na mag-promote po ng gano'n. Tulad na nabagit niya rito, ayaw talaga tumigil ng mga manloloko gamit ang pangalan ng ibang tao.
Nagpapaalala na tayo dati pero meron pa rin napapaniwala. Sila yung mga tao na ang laging gusto ay makapanlamang ng kapwa, kagaya nitong mga peking page na ito. Hindi po ito akin. Ulitin ko, hindi po ito sa akin. Ang tanging official FB page ko po ay Anthony Taberna na may 2.2 million followers. Pag nagpaloko kayo sa mga manloloko, hindi na po sa akin yon. Sorry na lang kayo. At sa mga manloloko dyan, may araw din kayo. So ito po yung post na binabanggit ni Anthony Taberna na kung saan ginagamit yung mga pictures nila at nilalagyan po yung kamay nila ng hawak-hawak nila yung box ng brand na to. May video po ako ipapakita sa inyo na kung saan si Anthony Taberna na po mismo nagbibigay ng warning. Maigi po na panoorin natin yung video na yun. Tapusin po natin para mas maging aware po tayo. At direct na masagot na kagad yung mga tanong nyo. At hindi na po sa akin mismo nanggaling yung mga sagot sa katanungan nyo. Panoorin po natin itong video. Walang time machine, di maibabalik ang... So yan, tutuloy po natin. Although, ito po naman ay pinost na namin sa page ko na fake po yun. Fake po yung account na yun. Pero, mayat maya, maniwala kayo, mayat maya po, mga kababayan, may nagpi-PM sa akin o kaya nagpapadala ng message sa page ko. Tinatanong kung magkano daw yung... paulit-ulit na lang paulit-ulit na lang tayo naloloko nitong mga hayop na to. Pasensya na kayo, nakakagalit po ito Isip-isipin po ninyo, gumawa po sila ng fake account. Fake account po yun, sinasabi ko na sa inyo, fake account yun. Nakalagay po sa fake account, Anthony Taberna. Ang dali-dali naman pong gumawa ng account. Ito nga yung sinasabi ko sa Facebook Ang dali-dali gumawa ng account. Kapahala ko, Anthony Taberna nakalagay. Tapos yung ibang account, Anthony Taberna Family. At yung isa naman, Anthony Taberna and Jerry Baha page. Meron po naniniwala, anak ng baka. Pinalinitaw po nitong mga hinayupak na ito na kaya po gumaling ang aking anak na si Zoe. At pati na rin po yung anak ko po si Helga. Uminom daw nitong, barley grass, binanggit na pa Nabitas ba dyan? Basta, napakawawalang yan itong mga tao. Kung gusto po nyo i-promote yung produkto ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero yung palilitawin ninyo na kami po ay naging endorso niyan, kawalang yan po yun. Ang totoo po nun, hindi lang po panluloko sa kapwa. Pagnanakaw po yan Nagnanakaw po kayo ng identity ng ibang tao. So yan yan yung diniscuss din po natin kanina nung unang live po natin yung pinapanood ko sa inyong video po ni Sir Anthony Taberna. So kailangan po nating magmatsyag talaga kasi ang dami pong kumakalat na po na fake products sa online. So even sa Santay Barley din po may mga kumakalat din po sa lalo na Shopee, Lazada So may mga murang price po diyan. So wag po tayong mag-base sa price Ang tignan po natin, ensure po natin yung quality ng product. Number 1 po 'yan So kailangan po kapag for example, Santay Barley po ang bibilhin niyo. So kapag pumunta po kay Shopee at Lazada, so hindi na po sagot ng Santay Barley once na nakabili po kayo ng fake products. So inform ko lang din po kayo So always po pagka Santay Barley ang hahanapin po ninyong product, as the seller yung palagi po naming pinabanggit, tignan nyo po yung verified na virtual ID ng seller. So kailangan nakapangalan po sa kanya. Then verified na website ng seller ng Santay Barley. At the same time kailangan po ninyong gumawa ng research So mainam po na ma-video call nyo yung kausap po ninyo at wag po kayong agad na magpi-place ng order, kundi kailangan po hanapin nyo po yung seller. So i-add nyo sa Facebook, then video call. So yun po yung isang safest way para makasiguro po kayong legit yung mabibili po nating product. So na-discuss naman na po natin itong regarding sa video po ni Sir Anthony Taberna So sa mga friends po natin sa Facebook, kailangan po nating i-share po yung mga ganitong video para makapagbigay din po tayo ng awareness sa mga taong gustong-gustong gamitin yung barley lalo na po sa pagdating po sa kanilang karamdaman para sa kanilang karamdaman, healthy lifestyle. So ang dami pong mga
kababayan po nating Filipinos, no, na nakakabili po ng fake products. Kaya ang isa po, no, sa mga kailangan po nating gawin pagka napapanood po natin tong mga ganitong video. So kahit sa YouTube po, no, ang pinakagawin po natin, i-share po natin ng i-share para kumalat po yung mga ganitong video na makapag-educate po sa kanila, lalo na po yung mga may edad na po, no, at saka yung mga hindi po aware sa mga ganitong mga ginagawa po ng mga fake endorsers, no, ng product po ng mga company na nagbebenta po ng product. So kailangan po nating makapagbigay din po ng awareness at makatulong din po, no, sa mga taong gustong mag-avail po ng product po ng barley. So yun lang po, at magandang tanghali po sa ating lahat, at naway makatulong po ito, no, itong mga ganitong videos po natin, makapagbigay po sa inyo ng awareness at makatulong po sa inyo, no, sa makaiwas po sa inyo sa pagbili po ng fake products. So yun lang po, at ako po pala si Peter Tamayaw, no, Customer Relations Manager po ng Santay Barley, at Santay Barley Tuguegarao branch, no, at isa po sa Executive Director ng Santay Barley International. So yun lang po, at magandang tanghali po sa ating lahat. Paalam.